Naimbestigahan na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang vlogger na si Rendon Labador matapos ireklamo ang pag-Facebook Live niya sa isang raid sa Makati City. Pero apila ng kontrobersyal na vlogger, huwag naman siyang i-bash agad. Public service lang daw ang ginagawa niya. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Public service. Galit na galit ang mga kaanak ng mga empleyado ng online lending app na ni-raid ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG noong Biyernes ng gabi. Ang kanilang punteriya ang vlogger na si Rendon Labador. May collaboration daw ang vlogger sa PNP ACG kaya sumama siya sa operasyon. May echo? Ay, nako. May echo ba? May echo ba? Antayin natin. Wait ha. Wala naman, kayo talaga. At nag-live stream. Illegal daw ang operasyon ng kumpanya at nangaharas ng mga kliyente. Ito po'y nananakot. Itong trabaho lang nila, manakot. Pero malma mga kaanak na empleyado sa unang caption ni Rendon sa Facebook Live niya na nagsasabing na huli na raw ang mga empleyado ng illegal na lending app. Base naman sa edit history, makikitang 3 beses pang nagpalit ng caption ng vlogger. Pero bukod sa mismong caption, ikinagalit din ng mga kaanak na nalantad ang mukha ng mga empleyado sa Facebook Live ni Labador. Sagot naman ng PNP ACG, sinabihan naman nila ang mga tauhan ng kumpanya, lalo pat may kasamang media sa raid. Yung assistant mo, nag-ano ba ng mukha? Meron ba? Wala. Live po yun, ma'am. Yeah, but I gave instructions na i-cover nila yung mga faces nila. Alam mo, may sabit dito itong kapulisan. Pasensya na ha, madam ha. Alam mo, mahal-mahal ko talaga mga kapulisan pero may konting sabit tayo dito. Sa totoo lang, medyo may konting sabit. Kasi remember, yan pa dadaan sa trial di ba? Tapos, una-una, yung paglabas ng video ni Rendon, sana binlur niya. Kasi mamaya sasabihin niya dito, bakit daw yung sa MMDA. Tandaan nyo si Gadget Addict sa simula, noong mga unang video, hindi na blur tapos nasita siya doon Kaya lahat na ng video sumunod, pati plaka, pati mukha, binlur na. Actually, yun nga, nahuling nasa akto pa na ginagawa yung kasalanan. Okay, and yet, para na lang din na for privacy ng mga nahuli, biniblur po yun. Di ba? So dito, ang problema, ni-live. Yun ang problema dito Doon, kasi ang sinasabi ni Rendon, pinag-ano niya, na bakit yun? Bakit ako? Ang siniig sa akin. Sa Gadget Addict, hindi ho yun post as live. Okay? I'm sorry, hindi po yun live. Post as live lang po yun. Ibig sabihin nun, ni-record na parang live, pero eventually binlur bago i-upload sa YouTube. Etong ginawa nito, medyo maepa lang. Gusto lang talaga magpadami ng views. If they didn't wanna cover, and then alam naman nilang may media. Tapos sinasabing ito daw, ba't hindi nag-cover? Sinabihan naman daw, naku po, mayayari kayo. Ako hindi po ako abogado, pero sa tingin ko merong merong sabit dito Sabit to dito yung medyo yung kapulisan ng konti Kasi sana kung sinasabi niya pina-blur niya, pina-cover niya, ibig sabihin, you know that there is something wrong pag inilabas yung video na hindi nakatakip ang mukha. Ibig sabihin, alam mo. O bakit niyo hinayaang ilabas yung video na hindi naka-blur? Tama, mali. In the first place, alam niyo pala, and yet, hinayaan ninyo na mag-live yung tao. I hope you understand. Kanina, magkasamang humarap sa media hindi daw kasi Japanese. Correct naman kayo. Tama. Tama ka pala rin nun. Okay, next topic. Pag Japanese, kailangan talaga binibler. Rendon at tagapagsalita ng PNP ACG na si Captain Michelle Sabino. Iniimbestigahan daw kung may naging paglabag sa Facebook Live ni Labador sa raid. Part of the process, di ba? When people complain, not just ACG, the PNP as a whole, we investigate. And when we find some... Sabi ni Garsky, sa akin okay naman. Actually, sa totoo lang, ito questionable pa pagdating sa korte kung tatamaan si Rendon dito o yung kapulisan. Kasi pwede pa nilang i-argue yun na wala naman silang sinabing guilty, wala naman silang sinabing ganito to. And yet,
meron ding sabit kasi na parang, bakit kayo may kasamang civilian sa pagre-raid? Diba? Even if vlogger yan. Bakit kayo may kasamang civilian at bakit inilalantad yan in public? Wrong, then we do corrective actions. Pakiusap naman ni Labador, huwag na siyang Hindi po couple shirt yan Hindi ho sila magjowa para wala sila nakapula. Okay? Kasi sinasabi na iba naka-couple shirt daw yan bash. Gusto lang daw niyang magamit ang platform niya para sa kapakanan ng publiko. Naging controversial si Labador dahil sa Tapos, kaya rin siguro uminit din ang ulo ng iba. Ako, wala akong problema dyan kasi hindi naman ako damay dun. Sa totoo lang, wala naman akong lending, ganyan. Kaya uminit ng ulo ng iba kasi naipalan talaga sila kay Rendon. Sobra kasing epal nito Lahat na lang sasawsawan Dahil nabash na siya doon sa pag-aatake niya sa mga artista, ngayon, gagawa daw siya ng public service. Palpak na namang public service to. Yan ang hirap talaga Alam mo, ang public service, ibig sabihin yan, palabas. Ano ibig sabihin ng palabas? Yung ginagawa mo paloob pa rin Ikaw pa rin ang sumisikat Hindi public service yan. Self-service ang tawag dyan. Parang dito sa Japan, self-service. Ikaw kailangan magtapon ng basura. Hindi totoo, walang biro, di ba? Hindi ho public service kasi mamaya sasabihin niya public service Pag-away sa ilang mga artista at personalidad. Nangaaway ako dati, galit kayo. Ngayong tumutulong ako, galit pa rin kayo. Hindi ko na alam gagawin ko Ayon naman sa PNP-ACG, hindi na bago ang collaboration ng mga social media influencer at ng mga government agency. Kaya wag na raw magulat kung lumitaw ulit si Labador sa mga susunod pang operasyon nila. Hindi po ito yung first time na meron pong isang vlogger na naipag-collaborate sa isang government agency. Kung mapapansin nyo, alam ko meron yung MMDA na... Binablur po yun, wag ko kayong tanga. Pasensya ka na rin doon Lumigirit ka na naman ng minsan alam mo, sayang yung muscle mo. Yung muscles mo. Hindi, alam mo, sa totoo lang, hindi kasi naiisip tuloy na iba, pag malaki ang muscles, maliit ang utak. Hindi, naiisip talaga ng iba Marami nakakapag-isip. Sa loob-loob ko, hindi ako papayag yan. Si Dada, malaki muscles nun. Pero, mataba naman ang utak dun. Diba? Laging kasama doon sa operation, sa panghuhuli. So, hindi po ito first time. Nagtataka po ako na bakit ako yung pinag-iinitan. Nagbabalit. Magkaroon ka na ng reflection sa buhay mo, bakit ikaw ang pinag-iinitan. Ibig sabihin, bullshit talaga sa pagmumukha mo yung mga tao. Sinimula mo kasi ng hate Galit na galit ka, di ba? Hate ka sa mga mga artistang nananahimik. Wala namang ginagawa. Masama. Okay lang naman po muna kung meron talagang ginagawang masama. Minsan, wala namang ginagawang masama. Bigla mo nalang babanatan. Out of nowhere. Hindi, pero hanga ako sa kanya kahit papaano. Alam mo kung bakit? Kasi nga, kahit papaano siya, marami siyang binabanatan. Yung libayan, isa lang, si Tulpo lang. Dudurugin niya talaga para sa kanyang sariling views, content, di ba? At least ito, nagkaroon ng kapirasong utak. Maraming siyang binabanatan para sumikat, di ba? Ito, sabi ni Garsky, kung baka kahit mapawalang sala si Excel, mag-invest ka pa ba uli sa kanya? So para mo sinasabi na kahit maging mabuting tao ito wag naman ganun. Grabe ka naman. Sama naman ng ganung klaseng pag-iisip. Kahit daw, diba? Kahit kabutihan na gawin niya. Wag ganun. Anyway, ito lang masasabi ko sa iyo, Rendon. Sa susunod kasi, kung talagang public service yan, wag sarili mo binibida mo. Para ni may isa yung tao, di ba? Kasi kita mo, kaysa na natuwa sa iyo yung... Kasi alam mo, feeling ko, ginagaya niya yung mga style ni Tulpo di ba? Yung lumulusob-lusob. Iba yun At ang mahilig sa ganyan si Ben Tulpo di ba?
yung sumasama sa mga raids, sa lumuluso. Pero tandaan natin, yung kila Ben Tulfo naman, hindi ang focus sa kanila. Ang focus dun sa mga natutulungan na biktima. Ikaw, ang focus, ikaw pa rin. Ikaw, ako. Kaya tuloy naiinis ang tao. Alam mo, ang tao magaling mag-discern. Walang biro, ang tao magaling mag-discern yan kung ang binibida mo sarili mo. Lagi kang bida-bida eh. Kaya ako sa'yo, next time, i-blur mo, para naman na at least hindi naman mapahamak yung ibang mga malay mo, walang sala doon, nakaupo lang doon, di ba?